Isinilibi sa law office si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang arrest order bunsod ng pangalawang pagkontempt sa kanya ng Kamara. Dahil yan sa hindi niya pagsipot at pagsumite ng mga inihinging dokumento ng komite. Pero wala raw doon si Roque at hindi tinanggap ng kanyang staff ang arrest order. Ayon kay Quad Committee Lead Chairman Representative Ace Barbers, hinihintay nila ang mga dokumentong ipinangakuan niya ni Roque na nagpapaliwanag ng biglang pagtaas ng halaga ng kanyang kumpanyang Biancham Holdings Incorporated. Sa isang text message, sinabi ni Roque na dapat tandaang walang mahanap ang pulisya at piskal na anumang ebidensyang naguugnay sa kanya sa Pogo. Tinawag din niyang witch hunt ang pilit-an niyang pagpapasumite sa kanya ng private documents ng kanyang pamilya na walang kinalaman sa naturang investigasyon. Sinalpok ng tren na ito sa South Carolina sa Amerika ang isang truck na nakahinto sa riles. Nahati sa dalawa ang truck habang wasak ang karga nitong tangke ng militar. Sabi ng ilang saksi, parang bomba raw ang tunog ng pagsalpok ng tren. Walang nasaktan sa insidente. Nag-iimbestiga na ang mga otoridad at ang kumpanya ng tren. Nagtapos po sa isang misa sa Singapore ang 12-day papal trip ni Pope Francis sa Asia at sa Oceania. Mahigit 50,000 ang dumalo sa misa na ginanap sa kanilang national stadium. Bago ang misa, inikot muna ng Santo Papa ang stadium sa kanyang puting golf cart para batiin ang mga tao. Kabilang dito ang ilang estudyante, mga bata at mga taong may kapansanan. Kabilang sa 12-day trip ng Santo Papa ang mga bansang Indonesia, Papua New Guinea at Timor-Leste. Ito na ang pinakamahabang biyahe na isinagawa ni Pope Francis bilang Santo Papa. Sa kabila ito ng mga iniinda niyang medical condition sa mga nakalipas na taon. Walang inggitan sa nararating ng bawat isa. Yan ang ibinahagi ni na The Voice Kids Philippines coaches Tel at Pablo ng SB19 sa pagsalang nila kanina sa Fast Talk with Boy Abunda. Siguro po kasi alam namin yung struggles ng bawat isa. And sasabihin ko lang po, you deserve that. Parang you deserve that. Kwento ni Nestel at Pablo, super warm and supportive sila sa isa't isa, pati na rin ang kanilang mga kagrupo. At imbis na mainggit, mas natutuwa pa raw sila kung may bagong fans na nakukuha ang kanilang kasama dahil dagdag daw ito sa suporta sa SB19. Mga kapuso, abangan si Nestel at Pablo sa The Voice Kids na mapapanood na sa September 15, alas 7 ng gabi. Excited naman sa pagsisimula ng banggaan sa Bilitan sa The Clash 2024 bukas ang judges na sina Lani Misalucha, Christian Bautista at Ai de las Alas. Ang The Clash Masters namang sina River Cruz at Julian San Jose, mas marami raw natututunan sa isa't isa dahil sa show. Ang friendship kasi nila mas nakatutulong para mas mapatingkad ang kanilang hosting skills. Papapanood ng The Clash 2024 bukas, 7:15 sa GMA. Hindi lang po tiyan ang mabubusog sa mga pagkaing handog ng mga kakibang resto sa Navotas at Muntinlupa. Pati kasi mga mata ng customer mabubusog at mamamangha sa mga dating sasakyan na naging instant kainan. Saksi si Jamie Santos. Sa gitna ng Navotas, may nakadaong na barko kung saan ang tanging captain's order magmukbang. All aboard! Habang ine-enjoy sa upper deck ang view ng lungsod at Manila Bay. Babaha naman ang Andy Samgyup sa mesa. Marami po kasing good feedback na masarap daw po dito. And afford naman po yung ambience niya, parang nasa barko. Ang Malanoas Ark na resto na ito, dating opisina. At ang may-ari may negosyong shipyard o pagawaan ng barko. Yung birthday po mismo nung may-ari, parang tinry lang po na mag-order ng sangyup. Tapos nag-try po kami dito. Tapos hanggang sa napag-desisyonan na, ay pwede pala itong maging sangyup sa NOAA. Mula sa barko, mag-bus naman tayo. Nasa Muntinlupa naman ang resto bus na ito na may 2 floors at katabi lang ng parokya. Mahigit 1 taon na ang resto bus na ito na idea ni Father Randy. Dahil sa sentimental value, pinireserve ni Father Randy ang bus na ito na naging service ng mga seminarista at ngayon mga pari na. Natutuwa din yung mga tao na sa tuwing sila ay nagsisimba, dito po sila pumupunta
na meron silang mapupuntahang para sa kanilang pag-aalmusal. At tuwing araw nga ng linggo, parang ito ay nagiging tambayan ng mga pamilya. Ang food choices, heaven sent. Mula pansit, sizzling pares, hanggang sa Ilonggo specialty na KBL o kadyos, baboy at langka. May cafe rin sa tabi kung nais lang mag-chillax. Para kay Father Randy, hindi lang daw siya nang mabubusog sa pag-dine-in sa Resto Bus. Tinuturuan din namin silang lumapit sa simbahan kasi sa tuwing sila ay kumakain dito, yung iba ay pumapasok pa sa simbahan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.